Kabanata 6,501. Pilit na pinalampas ni James ang upper three calamities ng Tai Chi, na nag-trigger sa paglitaw ni Clayton at nagresulta sa pagbagsak ng maraming pick na Consummation 9th Tribulation Grand Patriarchs ng Genesis World, kasama ang pagbagsak ng Ancient Genesis World ni Darth Thea. Kaya, ang galit ni Tai Chi sa kanya at sa kanyang asawa ay umabot na sa tugatog nito. Si Clayton ay nag-escort sa kanya at sa kanyang asawa upang makapasok sa Skynet. Bagamat hindi sila direktang makaharap ni Tai Chi, naglabas siya ng Tai Chi Decree of Extinction sa lahat ng kaharian. Ang agarang kinahinatnan ay ang pagpapakilos ng Tai Chi sa lahat ng puwersa ng Genesis World, na naglulunsad ng galit na paghihiganti laban sa mga nauugnay sa kanila o medyo palakaibigang puwersa at individual. Nangunguna sa kanila ang Skynet at ang Iuste Sect. Ang Sanctum Sect na nakatalaga sa Sanctum Genesis World at ang Bihaterm Sect sa Zindaros Genesis World ay target din para sa paghihiganti. Upang mapangalagaan ang lihim na daanan mula sa madilim na daigdig hanggang sa lupang Forlet, sina Layla at Rebella, na sinamahan ng mga puwersa ng Forlet Land, Truett kasama ang Skynet, Zitlali kasama ang Iuste Sect, kasama ang Sanctum Sect at Bihaterm Sect, ay nagkaisa upang bumuo ng alyansa ng Solstice. Sa ilalim ng matinding pagkubkob ng hindi mabilang na mga sekta at puwersa mula sa 3,000 Great Genesis Worlds at hindi mabilang na Micro Genesis Worlds, kasama ang magkasanib na pag-atake mula sa ilang super-orthodoxes na nakatakas mula sa Ancient Genesis World, nagawa nilang kumapit para sa dalawa pang entrepok bago sila maging napilitang sumuko dahil sa mabibigat na nasawi. Habang pinangunahan ng Bihaterm Sect at Sanctum Sect ang natitirang mga elite sa Forlet Land, ginabayan ni Zitlali ang mga elite ng Iuste Sect pabalik sa Turtle Exotic Space sa loob ng Skynet. Habang pinilit ni Truett na pamunuan ang hukbo upang takpan ang pag-atres, sa huli ay natagpuan niya ang kanyang sarili na nabitag sa dobleng pagkubkob ng Timea Sect at ng Yuki Sect, na iniwan ang kanyang kapalaran na nababalot ng kawalan ng katiyakan. Kasunod nito, isang bagong pattern ang lumitaw sa Genesis World. Sinakop ng reorganisadong Timea Sect ang 700 Genesis region sa loob ng 3,000 na dakilang mundo ng Genesis, gayon din ang Yuki Sect. Ang natitirang mga teritoryo ay nahahati sa Tempestara, Sword Sect, Zirconia Tower, at iba pang mga super-orthodox. Ang mga orihinal na mahihinang sekta ay maaari lamang tumakas sa Ancient Genesis World na gumuho, na nakahanap ng kanlungan doon na may kakaunting mapagkukunan para sa paglilinang. Bagamat ang Timea Sect ay nagpakita ng isang imahe ng kalmado at kapangyarihan sa labas, sa loob ay nahahati ito sa dalawang paksayon. Ang isang paksayon ay pinamunuan ng dating sect leader ng Timea Sect, si Zachary, habang ang isa pang paksayon ay pinamumunuan ni Gladwin, bawat isa ay nag-aagawan para sa kontrol ng sekta. Matagal nang hindi mapagkakasundo ang tunggalian ng dalawang paksayon. Tulad ng para sa Skynet at sa Forlet Land, ang kanilang mga teritoryo ay lalong lumiit sa ilalim ng ilang mga pag-atake mula sa mga alyansa. Habang ang Forlet Land ay pansamantalang nanatiling ligtas dahil sa isang misteryosong mahusay na pormasayon na nagpoprotekta dito, ang mga rehiyon ng Genesis ng Skynet sa labas ng mundo ay unti-unting nasakop. Nawala pa nila ang Demon Dungeon, na ang Turtle Exotic Space na lang ang natitira. Halos hindi sila kumapit dahil sa proteksyon ng Turtle Grand Formation. Gayunpaman, kapwa ang Forlet Land at Skynet ay sumailalim sa mahigpit na pagbabantay at pagbara. Ang Yuki Sect, na nangunguna sa alyansa nito, ay pumaligid sa Forlet Land, habang ang Timea Sect ay nakapalibot sa Turtle Exotic Space ng Skynet. Sinusunod nila ang parehong mga taktika na ginamit nila upang ihiwalay ang madilim na mundo at nagtagumpay na sila sa isang malaking lawak. Ang lakas ng loob mong hawakan ang mga gamit ko. Tumahimik ka, Mr. Walt. Nagmamadaling sigaw ni Lucille. Hindi mo pa ba alam kung sino siya? Biglang natigilan si Perthicus, napako ang tingin niya kay James na parabang nakatitig siya sa isang demonyo. Sa isang iglap, natulala siya. Sa harap ng mga salita ni James, lumapit si Perthicus na parang nawawalang kaluluwa. Ikaw.
Magsasalita na sana siya nang iwagayway ni James ang kanyang kamay, naglabas ng soundproof barrier na gawa sa gray, black, at white na enerhiya na agad na bumalot sa buong Yggdrasil Palace. Hindi ka pa namatay. Matiim na tinitigan ni Perthicus si James, nanginginig ang mga labi. Bakit ba nagbago ang itsura mo? Ni hindi na kita makilala, at ang iyong aura. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa kalamidad. Ngumiti ng mahina si James. Kapag kahit ang aking gininto ang katawan at mga laman loob ay narikast, paanong hindi ako makakaasa ng pagbabago sa hitsura? Sa mga salitang ito, nanginginig ang mga kamay ni Perthicus habang dahan-daang inaabot ang pisngi ni James. Biglang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha nang magkadikit ang kanyang haplos. Nang makita ito, ipinakita sa mukha ni James ang isang nakakagaan na ngiti. Huwag kang ganyan. Pareho na tayong matanda ngayon. Pagka tayo sa tabi nila, mahinang bumantong hininga si Lucille at nahirapang maghanap ng mga salita. Akala ko namatay ka sa kawalan ng Timaeus sect, sabi ni Perthicus, na umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, nakita ko sina Zaydan, Zolani, at Azert na nagsanib puwersa laban sa Dark Heavenly Path. Ikaw ang nag-charge para harangan sila. Gusto ni T na sumugod at tulungan ka, pero ako. Tama ka, putol ni James kay Perthicus. Sa ilalim ng mga sitwasyong iyon, ikaw ay magiging kumpi ng kanyan kung dumating ka. Gayunpaman, hindi tama ang pagsisi sa sanhi ng kalamidad na ito sa Dark Heavenly Path at pagkatapos ay paghihiganti sa lahat ng nabubuhay na nilalang sa Dark World. Gulat na ekspresyon ang ipinakita ni Perthicus. Ikaw, alam mo rin ang tungkol dito. Hindi lang ito ang alam ko. Napatingin si James kay Perthicus. Alam ko rin na pinagsisilbihan mo na si Zachary, at ang superior mo ay si Hetsema. Sa mga salitang ito, tumingin si Perthicus kay James na para bang isa siyang halimaw. Ikaw, nakakabasa ka ng isip. Huminga ng malalim si James. Sa ngayon, gusto ko lang malaman kung bakit hindi lumahok sa malaking labanan ang mga powerhouse gaya ni Matanaya at ng Celestial Sages. Wala akong ideya, seryosong sabi ni Perthicus. Mula noong Tai Chi Decree of Extinction, ang lahat ng nabubuhay na Grand Patriarch ng Genesis World ay tila naglaho sa isang gabi, at wala nang lumitaw mula noon. Kumunot ang noo ni James. Kabilang sina Yegor at Lady Herodias. Mataimtim na tumango si Perthicus. Sa kasalukuyang 3,000 Great Genesis Worlds at ang hindi mabilang na Micro Genesis Worlds, kilala sina Zachary, Gladwin, Yaki's Holiness, at Hetsema bilang 4 picks of the quasi-Declan rank powerhouses. Nang marinig ito, mukhang nagulat si Lucille. Pick ng quasi-Declan rank. Ano yun? Ibig sabihin, isang golden body lang ang layo nila sa Declan rank, paliwanag ni Perthicus. Kamakailan, natanggap namin ang Tai Chi Decree. Ipinahayag niya na ang sinumang pumatay kay James at sa Dark Heavenly Path ay bibigyan ng golden body at aakyat sa Declan rank. Lumingon si Lucille kay James, buti na lang bigla itong natahimik. Ang ikinagulat niya ay ang kanyang anak na si Hetsema ay kasama rin sa mga powerhouse. Iniisip niya kung ano ang pinagdaanan ng lalaking ito matapos mahuli ni Zachary. Sa pag-iisip nito, sumagi sa isip ni James ang mga larawan ng kanyang mga anak. Naalala niya na ang lahat ng kanyang mga anak ay kinuha bilang mga disipulo ng Celestial Sages, Yegor, at Lady Herodias. Iniisip niya kung ano ang kanilang mga nagawa ngayon. Mula sa dakilang labanan na iyon, walang buhay na nilalang mula sa Forletland o Skynet ang nakita sa loob ng Genesis World. Para silang nawala sa hangin. Ang bagong Timaeus sect at ang bagong Yaki's sect ay nag-organisa ng maraming pag-atake, ngunit lahat sila ay natapos sa mapaminsalang kabiguan. Hindi nagsinungaling si Perthicus. Pagkatapos ng lahat, na-access ni James ang kaluluwa ni Perthicus gamit ang Chaosian eyes, kaya alam niya ang lahat ng kailangan niyang malaman. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagninilay-nilay, dahan-daang nagsalita si James, "Congratulations on passing the test, Mr. Walt." Nang marinig ito, napalitan ng gulat ang ekspresyon ni Perthicus. Yung pagsubok. Nangangahulugan ba ito na kung ngayon lang ako nagbitaw ng kahit kalahating kasinungalingan, ang nakakakilabot na lakas ni James ay maaaring nabaybay na ang aking pagkamatay. Sa pag-iisip na ito, naramdaman ni Perthicus ang lamig sa kanyang gulugod.
Lihim siyang nagpasalamat. Ang Yggdrasil sect ay hindi lahat na masama. Gayunpaman, ang karamihan sa mga miyembro nito ay mga tagasunod ng Hetsema. Isa ka lang manika sa ilalim ng kontrol ng ibang tao. Kung gusto mo ng autonomiya, kakailanganin mo ng tulong, casual na sabi ni James, ang mga kamay ay nakatali sa kanyang likuran. Tinitigan ni Perthicus si James. Ikaw, alam mo rin ang tungkol dito. Napatingin si James kay Lucille. Pakiusap, Lucille. Manatili para tulungan si Pickmaster Walt sa pamamahala sa Yggdrasil sect. Ang mga lugar na kinokontrol nila ay konektado sa Yn's Void at Skynet, na mahalaga sa aming paparating na mga plano. Tumingin si Lucille kay Perthicus at saka tumango. Si Hetsema ay tuso at walang awa. Matiim na tinitigan ni Perthicus si James. Talaga bang magtagumpay ang planong ito? Perthicus Walt, naiinip na sabi ni Lucille. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito at napakaraming nararanasan, sa iyong paglilinang ngayon sa quasi-declan rank, napakahiya mo pa rin ba? Hindi naman. Namula ang mukha ni Perthicus. Hindi mo alam kung gaano kalupit si Hetsema. Kasalukuyang nakaistasyon ba si Hetsema sa Sanctum Genesis World? Pinutol ni James si Perthicus. Napabuntong hininga, nagmamadaling tumango si Perthicus. Minsan kailangan niyang bumalik sa punong tanggapan para makatanggap ng mga tagubilin at inspeksyon mula kay Gladwin. Tumango si James. Ipaubaya mo siya sa akin. Mag-focus ka na lang sa sarili mong mga gawain. Nag-alinlangan si Perthicus, sinulyapan si Lucille bago tumango bilang pagsang-ayon. Remember the proportion, sabi ni James sa hindi mapag-aalinlangan ng tono. Hakbang-hakbang mo. Mayroon kang hindi bababa sa isang entrepok. Tapos, tumingin siya kay Lucille. Kapag nakita mo si Quattro, huwag kang mag-alinlangan dahil sa past friendships. Itapon siya pabalik sa Yn's Void. Biglang sumabog ang isang dumadagandong na dagandong mula sa labas ng Yggdrasil Palace. Narito na naman ang makulit na lalaking ito. Sino yun? Tanong ni James. Kinagat ni Perthicus ang kanyang mga ngipin. Tinatawag niya ang kanyang sarili na tagapagparusa ng siyam na langit. Sa kabila ng pagiging nasa tuktok lamang ng ikasyam na kapigatian, siya ay kapansin-pansing makapangyarihan. I'll go and repel this guy first, sabi ni Perthicus, bago mabilis na tumakbo palabas. Dapat ba tayong pumunta at tingnan? Napatingin si Lucille kay James. Gayunpaman, nauna na sa kanya si James na lumabas ng Yggdrasil Palace. Sa kawalan ng Yggdrasil sect, isang misteryosong figure na nakasuot ng maskara at nakasuot ng itim na roba ay may hawak na itim na longsword, na napapaligiran ng nakakatakot na aura ng layuning pumatay. Nakibahagi siya sa isang matinding labanan laban sa isang dosenang pick ng 9th Tribulation powerhouses ng Yggdrasil sect. Mag-isang nakaharap sa isang dosenang powerhouse, dinaig ng misteryosong figure ang mga powerhouse ng Yggdrasil sect, na naging dahilan upang sila ay walang kapangyarihan at hindi makalapit. Noon lang, umalangaw ang boses ni Perthicus mula sa kawalan. Punisher of the Nine Heavens, talagang nililigawan mo si kamatayan. Nang marinig ito, biglang ibinuko ng misteryosong figure ang kanyang mga kamay. Break. Sa susunod na sandali, ang itim na longsword ay nahati sa dalawa, pagkatapos ay apat, na mabilis na dumami hanggang sa ito ay naging 32 espada. Sa mabilis na katumpakan, lumiwanag sila palabas, tumagos sa mahigit isang dosenang powerhouse ng Yggdrasil sect. Boom! Sa mga dumadagandong na boom, ang mga natusok na powerhouse ay maaaring sumabog sa lugar o pinalipad, ang kanilang mga katawan ay walang buhay o malubhang na sugatan. Ang natitirang sword lights ay sumugod patungo sa Perthicus sa bilis ng kidlat. Dapat kang mamatay ngayon. Si Perthicus ay umungal sa galit, nagpakawala ng dalawang napakalawak at nakakatakot na pagsabog ng Genesis Power, na mabilis na napalitan ng dalawang malalaking palm print. Isa pang matinding pagsabog ang sumabog nang bumangga ang mga palm print sa paparating na sword lights. Sa gulat ni Perthicus, hindi siya hinarap ng misteryosong figure, sa halip ay binawi ang itim na longsword, mabilis na inani ang nakapalibot na mga buhay na nilalang ng Yggdrasil sect. Ang bawat pagkislap ng sword light ay nagresulta sa pagbagsak ng mga mababang antas na nabubuhay na nilalang, ang kanilang mga ulo ay lumilipad at ang mga paa ay nagkakalat,
nagpinta ng isang eksena ng walang kapantay na pagdanak ng dugo at kalupitan sa kawalan. Pagkatapos, ang misteryosong figure ay sumugod sa karamihan ng Yggdrasil sect, walang awang pinatay ang lahat sa dinadaanan nito. Pinuno ng eksenang ito ng galit si Perthicus, ngunit hindi niya lubos na may palabas ang kanyang kapangyarihan dahil ang misteryosong figure ay nakipaghalo na sa mga mababang antas na nabubuhay na nilalang ng sekta. Kung umatake siya, mamamatay siya sa sarili niyang mga tao. Kasuklam-suklam. Ungol ni Perthicus. Ipapadala kita sa iyong kapahamakan ngayon. Dahil doon, mabilis siyang gumuhit ng gininto ang longsword at sumugod sa mga tao patungo sa misteryosong figure. Nakatayo sa harap ng Yggdrasil Palace, pinanood nina James at Lucille ang paglalahad nito. Nagpalitan ng tingin ang dalawa. The Soul Season Sword Art, hindi ba yon ang supernatural signature skills ni Mr. Clayton? Sabi ni Lucille. Bahagyang ngumiti si James na para bang alam na niya ang pagkakakilanlan ng misteryosong figure. Sa sandaling iyon, nang hindi naabutan ang misteryosong figure, galit na sumigaw si Perthicus. Lahat kayo ay umatras at I set up ang Golden Formation. Sa isang dagandong, nagsimulang umatras ang mga buhay na nilalang ng Yggdrasil sect. Habang I set up na nila ang Golden Formation, mabilis na dumating ang isang bahid ng itim na sword light mula sa timog kanluran, na agad na naging 32 itim na sword lights. Sa pamamagitan ng mga mahinang katok, nilipol nila ang 10,000 ng mga nabubuhay na nilalang ng Yggdrasil sect sa direksyong timog kanluran. Dahil dito, biglang ibinaling ni Perthicus ang kanyang ulo, at ang kanyang ekspresyon ay napuno ng pagkabigla. Ang isang puting ice phoenix ay nagbuka ng mga pakpak nito at nagdala ng isang malaking figure, na sumugod mula sa timog kanlurang kawalan. Sa likod ng Ice Phoenix ay nakaupo ang isang misteryosong puting buhok na batang babae na nakasuot ng Snow White robe at isang puting maskara. Ang kanyang karunungan sa Soul Season Sword Art ay higit na sanay at makapangyarihan kaysa sa naunang misteryosong figure. Ang Ice Phoenix ay nagpakpak ng mga pakpak nito habang siya ay gumagalaw, na nagpakawala ng mga ice swords kasama ang Soul Season Sword Art. Umalis sa itaas ng palasyo, utos ni Perthicus. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, ang isang hibla ng historical power ay nag-transform sa isang malaking liwanag na kalasag, mabilis na bumabalot sa mga umaatres na buhay na nilalang. Kasabay nito, ang misteryosong figure ay mabilis na gumalaw at nagtipon kasama ang misteryosong batang babae na nakasakay sa Ice Phoenix. Pareho silang kahawig ng mga uhaw sa dugo at mabangis na mga demonyo. Nakakamangha, bulong ni Lucille habang nanunood. Dalawang buhay na nilalang lamang ang maaaring mangibabaw sa puwersa ng isang sekta. Ang kakayahang makipagkumpetensya sa isang tao sa quasi-declan rank, ito ay dapat na hindi bababa sa isang 6-star combat power, sagot ni Lucille. Tapos, bigla siyang lumingon kay James. Mukhang hindi ka nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Perthicus. Nagtaas ng kilay si James. I actually hope he can summon Hetsema over. Iligtas ako nito ng maraming problema. Dahil dito ay hindi na nakaimik si Lucille. Sa kawalan, ang dalawang misteryosong figure ay nagbigay ng matinding pagsupil at panggigipit kay Perthicus habang sila ay nagsanib puwersa. Bagamat ang Perthicus ay isang quasi-declan rank powerhouse, ang kanyang bilis at pamamaraan sa paggamit ng bakas ng historical power ay hindi sanay, at kung minsan ay hindi man lang ito gumana. Sa kabilang banda, ang dalawang misteryosong figure ay ganap na pinag-ugnay at halos walang putol sa kanilang pagtutulungan, halos hindi nabibigyan ng pagkakataon si Perthicus na maka-counter-attack. Pagkatapos ng 10,000 round ng laban, si Perthicus ay nasugatan ng husto. Gayunpaman, ang dalawang misteryosong figure ay hindi nagpakita ng intensyon na umatras. Nang makitang hindi na makatagal si Perthicus, nagpadala si James ng mensahe kay Lucille, tulungan mo si Pickmaster Walt. Tutulungan ko yung dalawa. Maghiwalay na tayo ng landas dito. Tumingin si Lucille kay James na parang nakakita ng halimaw. Sabihin mo lang ng diretso kung gusto mo akong saktan, no need to find such an excuse. Ito ay bahagi ng plano, muling ipinadala ni James ang boses. Hindi nakaimik si Lucille. Pagkatapos, hinawakan niya ang maikling espada sa kanyang kamay at sumugod sa hangin.
Habang kumilos si Lucille, ang dalawang misteryosong figure na orihinal na sumupil kay Perthicus ay mabilis na natalo pagkatapos lamang ng ilang daang galaw, pareho silang nasugatan. Umalis. Sigaw ng misteryosong figure ng babae. Bago pa tuluyang mapunta ang kanyang mga salita, naharang ni Lucille ang kanilang pag-urong sa isang hakbang. Haha! Galit na umungol si Perthicus, tingnan natin kung saan ka makakatakas ngayon. Hinampas niya ang dalawang kamay, agad na natipon ang kanyang Genesis power at isang bakas ng historical power. Inilunsad niya ang libo-libong mga palm print patungo sa dalawang misteryosong figure. Nang makita ito, mabilis na nagkalat ang dalawang misteryosong figure. Gayunpaman, natagpuan nila ang kanilang sarili na hindi makagalaw dahil sa pagkakulong ni Lucille mula sa likuran. Sa sandaling iyon, ang dalawang misteryosong figure ay nakaramdam ng kawalan ng pag-asa. Sabay tayong mamatay, kapatid, sabi ng Fernale figure. Turns because I failed to protect you. Hindi na sana kita pinayagan, sabi ng figure ng lalaki. Kalokohan, ang awayan sa pagitan ng ating mga magulang ay hindi mapagkakasundo. Pal, itigil mo sila. Kuya, kung mamamatay tayo, sabay tayong mamatay. Ang bilis nito ay napakabilis na kahit na ang napakaraming mga print ng palad na inilunsad ni Perthicus ay hindi sila matamaan. Walang laman ang pag-atake ni Perthicus, at nagsiwalat siya ng gulat na ekspresyon. Nakatakas sila. Sumugod si Lucille sa gilid ni Perthicus. Lahat sila tumakas. May utang ka sa akin minsan. Sa sinabi nito, tumalon siya patungo sa Yggdrasil Palace. Tumakas na sila. Natigilan si Perthicus, saka lang napagtanto na biglang nawala si James sa labas ng palasyo. Sa ilang sandali, tila may naintindihan siya, ngunit tila wala rin siyang nahawakan. Sa gilid ng engranding pormasayon sa Yin's Void, ang dalawang misteryosong figure na nababalutan ng tatlong kulay na liwanag ng kulay abu, itim, at puti ay kumurap at agad na lumitaw. Litong-lito silang tumingin sa paligid, at nakita nilang malayo na sila sa dating larangan ng digmaan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang misteryosong figure ng babae ay nagtanong, "Kapatid, nagkalat na ba tayo sa kawalan? Kung talagang naging tayo, tayo pa kaya?" Sagot ng misteryosong figure, "Well, totoo yan," ang mahiwagang figure ng babae ay bumulong. Pagkatapos, tinasa niya ang sarili. Bakit parang hindi naman ako nasaktan? Silly girl, tumawa ang misteryosong figure, pwede ba nananaginip lang tayo na salakayin ang Yggdrasil sect? Walang saysay iyan. Inangat ng misteryosong figure ng babae ang kanyang ulo. Malinaw kung pinili ang pagsira sa sarili. Paano ako hindi masasaktan? Kung gayon, tiyak na may tumulong sa atin. Bahagyang tinulak siya ng misteryosong figure, pagkatapos ay tumango sa kanan. Lumingon ang misteryosong figure ng babae at nakita si James na nakaupo sa bato. Hawak niya ang isang garapon ng Chaos Absinthe at uminom ng mag-isa, na hindi pinansin ang presensya nila. Ang mas ikinagulat ng dalawang misteryosong figure ay wala silang maramdamang anumang aura mula kay James, maging ang kanyang cultivation base. Para siyang isang ordinaryong gwapong medyo may edad na. Matapos ang ilang saglit na pagtataka, tinulak ng misteryosong figure ang figure ng babae, at sabay silang lumapit kay James. Salamat sa pagligtas sa aming buhay, senyor. Magalang na yumuko ang misteryosong figure ng lalaki. Mabilis ding yumuko ang figure ng babae. Salamat, senyor. Nang marinig ito ni James, hindi napigil ang mapangiti. Hindi nila siya tinawag na ama, kundi senyor, lahat ay dahil sa kanyang pagbabalat kayo. Tumangala siya sa kanila, isang masayang ngiti ang makikita sa kanyang mukha. Ang Soul Season Sword Art ay isang mahusay na pamamaraan para kay Clayton. Natigilan ang dalawa nang marinig ito. Kilala mo ba ang aming amo? Bulalas ng babaeng figure. Agad siyang siniko ng misteryosong figure ng lalaki, na parang sinisisi siya sa pagsisiwalat ng kanilang pagkatao. Hindi mo na kailangang magpahangin, nakangiting sabi ni James. Kami ng iyong Panginoon ay may malalim na ugnayan ng buhay at kamatayan. Nabanggit na niya kayong dalawa dati, ang isa ay nagngangalang Jacopo Caden at ang isa ay nagngangalang Zane Callahan. Kung hindi, bakit ako nakialam ngayon? Sabay na nanlaki ang mata nilang dalawa. No need to worry, mahinang sabi ni James.
Naglagay ako ng harang dito. Siya talaga si Jacopo Caden. Tinulak niya ang babaeng nasa tabi niya at ngumiti. Nagpalitan ng tingin ang dalawa, saka lumuhad at yumuko ng malalim kay James. Bumangon ka. Tumango si James sa kanila. Nagpalitan ng tingin sina Jacopo at Zane bago magalang na tumayo. Sa pagmamasid sa kanyang dalawang anak na nakamit kung ano ang mayroon sila ngayon, at nasaksihan ang kanilang paglaki at kakayahan, nadama ni James ang labis na kasiyahan. Sa totoo lang, palagi niyang nadadala ang pagkakasala sa kanyang mga anak. Pakiramdam niya ay napakalaki ng utang niya sa kanila, sa takot na baka maligaw sila sa maling landas. Ngayon, nakadama siya ng katiyakan na nakikita kung gaano sila kahusay sa ilalim ng kanyang maluwag na pagpapalaki, at ang mga sorpresang ibinigay nila sa kanya. Nakaligtas sa kalamidad na ito, mayroon siyang sariling mga plano para sa mga bata sa pagbabalik sa Genesis World. Pagtingin sa kanila, ngumiti si James at sinabing, bumalik na ang iyong amo sa Zymergy at ipinagkatiwala sa akin na turuan ka. Payag ka ba? Si Jacopo at Zane ay mukhang nagtataka. Isang lugar ba ang Zymergy? Nagmamadaling tanong ni Zane. Makikita pa ba natin ang matandang iyon? Sumulyap kay James, nagmamadaling sinabunutan ni Jacopo si Zane. Isipin mo ang ugali mo. Mabilis na tinakpan ni Zane ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay, ang kanyang magagandang mata ay nagniningning sa katahimikan. No worries, tumawa si James. Ang paggalang sa guro at pagpapahalaga sa kagandahang asal ay mahalaga sa pagiging tao. Tayong lahat ay tao at dapat bigyang diin ang puntong ito. Salamat, Senyor. Yumuko ulit si Jacopo. Dahil ipinagkatiwala ka sa amin ng aming Panginoon, ito ang biyayang iniwan niya sa amin, ngunit, ano? Tanong ni James. Maaaring hindi tayo matanggap ng kasalukuyang Genesis World. Seryosong tumingin si Jacopo kay James. Senyor, baka magdulot sa iyo ng maraming problema kung makikisali ka. Gaano karaming problema ang maaaring magkaroon? Mahinang sabi ni James. Ang Genesis World ay isang grupo lamang ng mga langgam. Ang susi ay dalhin natin ang sama ng loob ng patricide at matricide, isang hindi mapagkakasunduang awayan, galit na bulalas ni Zane. Ang ating kalaban ay si Tai Chi, ang pinakamataas na nilalang. Senyor, hindi ka ba natatakot? Tai Chi. Sumilay ang malamig ng ngiti sa labi ni James. Hindi ka ba natatakot? Wala tayong dahilan para matakot, at hindi rin dapat. Mataimtim na tinitigan ni Jacopo si James. Pinatay niya ang aming mga magulang, pinalayas ang kanyang mga alipin upang patayin ang napakarami sa aming mga kapatid, tinatreto ang mga buhay na nilalang ng madilim na mundo bilang mga alipin. Ang sama ng loob na ito ay hindi mapagkakasundo. Ang aming mga magulang ay nakipaglaban sa Tai Chi para sa hindi mabilang na mga entropak. Isinantibi kong namatay na sila ni Thea, kahit na namatay sila, ang kanyang mga anak ay magpapatuloy sa landas na ito. Ito ang bloodline ng pamilya Caden, ang kanilang hindi matitinag na espiritu, ang kanilang pagmamataas, na ipapasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Halo-halong emosyon ang naramdaman, muling tumingin si James kina Jacopo at Zane. Yegor Sadler, ngumiti si James. Oo nga, pareho silang nagpakita ng pagtataka pagkatapos marinig ang mga pangalang ito. Hindi naman lahat sila namamatay, di ba? Tanong ni James. Hindi. Natauhan si Jacopo at bahagyang napabuntong hininga, sa mga dati mong kaibigang binanggit mo, dalawa ang nahulog bilang mga alipin sa ilalim ng Tai Chi. WHO. Nagkunwaring nagulat si James. Gladwin Warwick at Yaki's Holiness, napabuntong hininga si Zane. Kung wala sila, hindi pa rin mawawala si Uncle Truett hanggang ngayon, at hindi magiging ganito ang ating Solstice Alliance. Ang pagkawala ni Truett ay may kaugnayan kina Gladwin at Yaki's Holiness. Gumalaw ang isip ni James. Alam ko ang tungkol kay Truett, ang anak ni Yegor. Wala ba siyang pakialam? Sabi niya. Nagmamaktol si Zane, Mr. Si Yegor at Ms. Herodias ay parehong nakakulong sa Tel Hervo Holy Site. Hindi nila magawang makialam. Ang Tel Hervo Holy Site ay kanilang sariling kakaibang espasyo, at maaari pa rin silang itago doon. Nahirapan si James na paniwalaan. Pagkatapos ng lahat, si Clayton ay maaaring magpabalik-balik sa loob nito,
kahit na tinatrato ang 30 Grand Formation bilang wala. Bahagyang napabuntong hininga si Jacopo. Tama ka, ngunit kalaunan ay inilagay ni Taichi ang Disregard Lock sa ibabaw ng banal na lugar, naganap itong tinatakan. Sa lakas ng dalawang senior, imposibleng makalusot. Hindi napigilan ni James ang pagkunot ng noo. Tuso talaga ang Taichi. Naisip pa niya ito. Pagkatapos, tinanong ni James, paano ang Celestial Sages? Sila rin ang rurok ng Consummation Ninth Tribulation Powerhouses. The Celestial Sages. Bahagyang bumantong hininga si Jacopo. Tulad ni Uncle Truett, wala pa rin sila hanggang ngayon, parang nawala sila sa hangin magdamag. 1/3. Pagkatapos ng malaking labanan sa pagitan ng aking mga magulang, tila wala sa mga nakaligtas na quasi-declan rank Grand Patriarch sa Genesis World, kasama sina Zolani mula sa Timea Sect, Sir Zayden, Izert mula sa Yaki Sect, at Sir Matanaye mula sa Iuste Sect, nagpakita ulit. Natahimik si James. Ang mga salita ng kanyang anak ay halos magkapareho kay Perthicus. Nangangahulugan ito na ang pagkawala ng mga Grand Patriarch na ito ay nakumpirma na. Ano ang kinakatawan nito? Grand scheme ba ng Taichi na harapin ang Taichi Tribulation, na naglilinang ng mas maraming Zeklan rank powerhouses para harapin ang kanyang sarili at ang kanyang asawa? O alam ba niya na kapag lumabas na siya, tiyak na sasagutin niya ang makasaysayang kapangyarihan ng mga dakilang patriarch na ito, at sa gayon ay lubos na magpapalakas ng kanyang lakas? O marahil, ang mga Grand Patriarch na ito ay ayaw na maging kanyang mga papay at alipin, at lubusan niyang pinatay ang mga ito. Sa sari-saring pagdududa, panibagong ideya ang bumungad sa isip ni James. Hindi alintana kung gaano karaming mga landas ang kanyang tinahak, isa lamang ang tatahakin niya. Dahil nilalayo niyang bunutin siya at ay set up ang sarili niyang chessboard, sasalungat siya sa pamamagitan ng palihim na pag-atake. Ang kanyang nakatagong pagkakakilanlan na dala ng Hongrome Hidden Bead ay hindi dapat madaling malantad. Nilalayo niyang i-maximize ang kalamangan nito. Sa pag-iisip nito, napatingin si James kina Jacopo at Zaint. Saan ka pupunta ngayon? The 30 Grand Formation, magkasabay na sagot ni na Jacopo at Zaint. Maaari ka bang pumunta at umalis ng malaya? Tanong ni James. Dito, nagkatinginan sina Jacopo at Zaint at sa katahimik na ibinaba ang kanilang mga ulo na parang dalawang guilty na bata. Naintindihan naman ni James. Tiyak na lumabas ang dalawa niyang anak. Oras na para umuwi. Itinabi ni James ang Chaos Wine Jar at dahan-daang tumayo. Kailangan kong makilala ang mga dati kong kaibigan sa Skynet. May utang pa ako sa kanila. Natarante sina Jacopo at Zaint nang marinig siya. Parang may na-realize si Jacopo, na kinakabahang sinabi kay James, "Senyor, this matter is not trivial." Hindi napigilan ni James ang mapangiti sa loob. Ang tinaguriang, Tita Zitlali, na tinutukoy nila ay si Zitlali Blair. Ang babaeng ito ay nagtataglay ng Orient Force at matagal nang naabot ang rurok ng Ninth Tribulation. Tiyak na nakamit na niya ang katuparan sa ngayon. Tila ang kanyang awtoridad sa mga mata ng mga batang ito ay napakataas. Sa pag-iisip tungkol dito, nakangiting sabi ni James, pag-usapan natin ito pagdating natin doon. Kaway ng kamay, dinala ni James sina Jacopo at Zaint sa ilang hakbang gamit ang Terrace Astride Step, walang kahirap-hirap na bumulusok sa 30 Grand Formation ng walang strain. Paglipag nila, sina Jacopo at Zaint ay nagpakita ng matinding pagkabigla. Hindi nila inaasahan na si James ay nagtataglay ng gayong supernatural na kapangyarihan, na kayang baliwalain kahit ang 30 Grand Formation. Sa susunod na sandali, isang sword light ang biglang kumislap sa kawalan. Isang engkanto na nakasuot ng manyebe puting damit, na may dalang nakakasilaw na latigo sa kanyang kamay, ang magandang bumaba. Tita Zitlali, na alarma na bulalas ni Zaint, nagmamadaling nagtago sa likod ni James. Malaki rin ang pagbabago sa mukha ni Jacopo nang agad niyang ituwid ang kanyang postura, ibinaba ang kanyang ulo bilang paggalang. Samantala, matindi ang titig ni James sa engkanto na nakasuot ng puting damit sa kanyang harapan. Si Zitlali, ang asawa ni Truett at ng kanyang hipag. Sa kabila ng pagdaan ng maraming taon, nanatili ang kanyang kakisigan, na nagpapalabas ng higit pang divine dignity. Mula sa kanyang kahanga-hangang aura,
maliwanag na naabot na niya ang rurok ng consummation ninth tribulation, ang kanyang lakas ay higit pa sa Perthicus. Malinaw na hindi siya nag-iwas sa pagsali sa malalaking labanan sa mga nakaraang taon, dahil may malakas na aura ng layuning pumatay na nagmumula sa kanya. Lumuhod. Sabi ni Zitlali, matigas ang mukha. Natigilan si Jacopo at mabilis na lumuhod. Si Zaint na kanina pa nagtatago sa likod ni James ay nahihiyang sumulpot at agad ding lumuhod. Basag. Basag. Ilang malalakas na sunod-sunod na tunog ang umalingaw-ngaw habang ang letigo sa kamay ni Zitlali ay tumangay pababa, na dama po kay Jacopo at Zaint ayon sa pagkakasunod-sunod. Agad na nahati ang kanilang mga laman, na nagpapakita ng nakakatakot na mga sugat kung saan bumulwak ang dugo. Sa pagtitiis ng matinding sakit, nagngangalit sina Jacopo at Zaint, hindi umimik habang nagmamadaling yumuko ang kanilang mga ulo. Nang masaksihan ang eksenang ito, magsasalita na sana si James, ngunit naputol siya ng saway ni Zitlali. Naging sapat na ang iyong kakayahan upang hamunin ang Yggdrasil sect. Mayroon ka bang ideya kung gaano ito mapanganib? Alam mo ba na anumang oras ay maaaring lumitaw si Hetsema at lemunin ka? Sabi niya sa pagharap sa kanyang pagsaway, si Zaint at Jacopo ay mukhang lubos na nanlumo ngunit hindi pa rin naglakas loob na gumawa ng ingay. Talaga bang naniniwala kayo na ang inyong sarili ay walang talo bilang mga alagad ni Mr. Clayton at nagmana ng tunay na mga turo ng Soul Seasoned Sword Art? May bahid ng galit ang boses ni Zitlali. Gayunpaman, hindi siya kailanman naging mayabang gaya ninyong dalawa. Sa sandaling ito, awkward na umubo si James. Bago pa siya makapagsalita, pinandilatan siya ng galit na si Zitlali. Nagsalubong ang kilay ni Zitlali. Maaari ko bang tanungin kung sino ka? Sumimangot si James at ngumiti, pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Kaibigan ako ni Egor, na nagngangalang Bifren. Habang sinasabi niya ito, nag-isip-isip si James. Gayunpaman, ang paggamit ng pangalan ni Bifren ay sapat na sa ngayon. Kung tutuusin, may mas malalaking usapin sa kamay, at ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay hindi pa mabubunyag. Nakatitig kay James, hindi matukoy ni Zitlali ang kanyang cultivation base. She bowed respectfully at sinabing, "So, you're Mr. Bifren. Dapat akong humingi ng paumanhin para sa anumang abalang na idulot. Tungkol naman sa dalawang bata na ito. Hindi naman sila masama," James chuckled. Namana nila ang kalahati ng mga tunay na turo ni Clayton, ngunit gayon din ang pagmamataas at kawalang ingat ng buong mana. Kailangan nila ng mahigpit na disiplina. Habang nagsasalita siya, magkasabay na napalingon sina Jacopo at Zaint, ang kanilang mga ekspresyon ay tila nagsasabing, "Senyor, hindi ba tayo pumayag na huwag tayong lokohin? Bakit mo pinapalala ang mga bagay ngayon?" Hinawakan ni Zitlali ang kanyang letigo at tinitigan ng masama sina Jacopo at Zaint. "Maging tapat ka. Kung hindi ka lang tinulungan ni Mr. Bifren sa pagkakataong ito, nakabalik ka ba ng ligtas?" Nang marinig ito, nagulat si Jacopo. Nagmamadali siyang yumuko. Napabuntong hininga si Zaint, yumuko rin ng hindi naglakas loob na iangat ang ulo. "Hindi ka na kayang pigilan ng 30 Grand Formation," galit na bulalas ni Zitlali. "Fine, I'll take the risk at ipapadala kita sa Forlet Land. Iiwan kita sa pangangalaga ni Tita Laila at Tita Rebella para disiplinahin ka. Tingnan natin kung paano sila makitungo sa iyo." Dahil dito, agad na natakot sina Jacopo at Zaint. Nagmamadali silang humingi ng awa. "Pakiusap, Tita Zitlali. Kung gusto mo kaming parusahan, tatanggapin namin. Huwag mo lang kaming ipadala sa Forlet Land. Maganda, mabait, kaibig-ibig na Tita Zitlali, maawa ka. Nangangako kami na hindi na kami gagawa ng masama." Sa pagmamasid sa dalawang bata na yumuko, tumatangging pumunta sa Forlet Land kahit na ang kabayaran ng kanilang buhay, hindi maiwasan ni Zitlali na makaramdam ng galit at saya. Gayunpaman, si James ay may nalilitong ekspresyon. Ano ang mali sa Forlet Land? Nagtataglay ba sina Laila at Rebella ng napakalakas na kapangyarihan kaya tinakot nila ang dalawang bata hanggang sa kanilang kaibuturan? Noon pa lang ay agad na tumingin si Zaint kay James. "Senyor, nangako kang tutulungan mo kami." "Oo, senyor." Nagmamadali ding sinabi ni Jacopo, "Ikaw ang pinakamalapit na kaibigan ng aming Panginoon.
Hindi naman pwedeng tumayo ka na lang at hayaan kaming magdusa sa Forlet Land, di ba? Nagkunwaring pagkalito si James at nagtanong, ano ang Forlet Land? Bago pa makasagot si Zitlali, sumingit si Zane, ito ay karaniwang isang malaimpyernong kailaliman, lubhang hindi pala kaibigan sa amin. Kapag nandoon na kami, dadalhin kami ni na Tita Laila at Tita Rebella sa ika-4 na layer, kung saan hindi mabilang ang mga extraterritorial spirit na hindi tumitigil sa pag-atake. Bukod dito, ang kanilang mga cultivation base ay napakataas, at walang pahinga. Oo, sabi ni Jacopo, halata sa mukha niya ang gulat. Naiiyak sina Noel at Wilhelmina kapag nakikita ang mga tao sa tuwing sila ay babalik, na sinasabing hindi pa sila nakakaharap ng isang tunay na nilalang sa ilang mga entropic. Ginugugol nila ang kanilang mga araw sa patuloy na pagpatay. Si Tita Laila at Tita Rebella ay sobrang walang awa. Nakakahiya ka. Agad namang saway ni Zitlali. You dare mention Wilhelmina and Noel. Naabot na nila ang quasi-declan rank, na may mas mataas na cultivation base at mas maraming karanasan sa pakikipaglaban kaysa sa iyo. Samantala, si James naman ay may ngiti sa labi. Gayunpaman, ang mga espiritong iyon ay walang iba kundi walang isip na mga pupe na umaatake at nahulog ng walang katapusan. Angkop sila para sa maagang pagsasanay ngunit malayo sa sapat upang sanayin ang mga tunay na kontemporaryong eksperto. Sa isiping ito, tumingin si James kay Zitlali. Ang dalawang batang ito ay mga disipulo ni Clayton. May utang ako sa kanya, kaya bakit hindi ko sila isama? Natigilan si Zitlali saka sumimangot. Saan mo sila balak dalhin? Nagdududa ka ba sa akin? Humalaklak si James. Kung gayon, hahanapin ko si Igor at pag-usapan ito. Bantayan mo muna ang dalawang bata. Ginawa ni James ang Don Blaze form at agad na nawala sa lugar. Nalaglag ang panga ni Zitlali. Then, she glared at Jacopo and Zane. Marami pa ba kayong alam tungkol sa lalaking iyon, Mr. Bifrin? Nahihiyang nagpalitan ng tingin sina Jacopo at Zane. Pagkatapos, sinabi nila kay Zitlali kung paano sila nagkakilala ni James. Inilarawan din ng mga kabataan sa kanya kung paano sila dinala ni James sa 30 Grand Formation nang hindi gumagamit ng anumang signature skills. Bukod dito, nagawa ni James na manatiling hindi natukoy at lumabas na ganap na hindi nasaktan. Bakas sa mukha ni Zitlali ang pagtataka nang marinig ang mga salitang iyon. Maging ang gobernador ng Yang, na umabot sa ika-6 na Zeklan rank, ay hindi makalusot sa 30 Grand Formation. Sa madaling salita, si Bifrin ay malamang na nasa mas mataas na ranggo ng paglilinang kaysa sa gobernador ng Yang. Hindi masabi ni Zitlali kung ito ay mabuti o masamang balita para sa Skynet. Tita Zitlali. Nagkaroon ng magaspang na ideya si Zane tungkol sa kung ano ang magiging alalahanin ni Zitlali. Hindi man lang natin masusukat kung gaano kalakas si Mr. Si Bifrin ay, kung talagang sinadya niya tayong saktan, hindi tayo makakaligtas sa mga pag-atake niya. Dagdag pa ni Jacopo, Mr. Iniligtas ni Bifrin ang ating buhay. Kung gusto niya tayong patayin, ginawa niya ito ng mas maaga. Masyado kayong walang muwang. Minulat ni Zitlali ang kanyang mga mata at bumantong hininga. Manatili ka rito, at huwag kang pumunta kahit saan. Kailangan kong suriin kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Nag-teleport si Zitlali sa susunod na sandali. Kasabay ng pagkislap ng 3 kulay na liwanag, si James ay nagkatawang tao sa labas ng Tel Hervo Holy Site. Pagkalipas ng ilang segundo, lumitaw sa itaas ng Tel Hervo Holy Site ang isang dambuhalang bola ng itim at puting gas na bumubuo sa Tai Chi diagram. Ang mga itim at puting ilaw ay bumagsak mula sa gas papunta sa Tel Hervo Holy Site, na kumikilos bilang isang selyo. Murang pakulo yan. Kung hindi lang dahil may iba akong plano, kinuha ko na agad ang banal na kasangkapan. Ngumuso si James. Pagkatapos, ipinakita niya ang Terrace Astride Step at gumawa ng 7 hakbang pasulong. Sa sandaling iyon, huminto ang lahat sa espasyong iyon. Maging ang itim at puting masa ng gas ay tumigil sa paggalaw. Nang gawin ni James ang ika-8 hakbang, lumipat siya sa Tel Hervo Holy Site ng maayos at walang kahirap-hirap na parang wala doon ang selyo. Nang makapasok na si James, ang nagyayelong masa ng itim at puting gas ay nagsimulang umikot muli sa hangin.
Isang napakalaking lakas ng silang ang nagmula sa mga gas. Si Zitlali na nakahabol kay James ay nagtago sa malayo at nakita niya ang lahat. Bakas sa mukha niya ang gulat at takot. Gayunpaman, ang taong tinawag ang kanyang sarili na Bifren ay dumaan sa selyo na parang wala lang. Mabilis na nagpasya si Zitlali na maghintay doon hanggang sa lumabas si Bifren para makausap niya ito. Kung walang masamang intensyon ang lalaki, susubukan ni Zitlali na kumbinsihin siya na sumama sa kanila. Sa tulong niya, magkakaroon ng bagong pagkakataon ng Solstice Alliance na gumanti. Bumalik ka. Mamaya magkita tayo para makipag-chat. Nakatanggap si Zitlali ng voice transmission sa sandaling iyon. For a split second, naisip niya na baka lumundag ang puso niya sa dibdib niya. Hindi maiwasan ni Zitlali na magtaka kung mas mataas na nilalang si Bifren. Sa loob ng pangunahing bulwagan ng Telfervo Holy Site, dahan-daang nagmulat ng mga mata si Yegor na nakaupo sa sahig. Napangiti ang mukha niya. Anong meron sa matamis ng ngiti na yan? May iniisip ka bang ibang babae? Sinabi ni Herodias nang may pananakot, kailangan ko bang panatilihin ang iyong tali ngayon? Sandaling natigilan si Yegor. Pagkatapos, inilibot niya ang kanyang mga mata. Maaari kang maging labis na maghinala. Halika na. Dapat tayong lumabas at tanggapin ang isang matandang kaibigan. Mukhang nalilito si Herodias habang pinagmamasdan si Yegor na tumayo at tumungo sa pinto. Matandang kaibigan. Sino sa mga dati nating kaibigan ang maaari pang makapasok dito? Tumayo siya at sumunod sa likuran ni Yegor. Paglabas pa lang nilang dalawa sa pangunahing bulwagan, nakita na nila ang isang bola ng kulay abo, itim, at puting mga ilaw na bumaril sa hangin at lumapag ilang hakbang ang layo. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nagkatawang tao mula sa bola ng liwanag. Ikaw, sino ka? Paano ka nakapasok dito? Nag-iingat si Herodias sa estranghero, na talagang bagong disguise ni James. Sa kabilang banda, tumawa ng malakas si Yegor at iniabot ang kanyang mga braso. Pagkatapos, humakbang siya papunta kay James at niyakap ito. Si Herodias ay lubos na napatulala. Sa pagkakaalala niya, hindi pa nila nakilala ni Yegor ang lalaking ito. Okay lang ba na dito tayo mag-usap? Humiwalay si James kay Yegor. Huwag kang mag-alala. Nagpatuloy si Yegor, nakangiti pa rin, maaari lang mailagay ni Yeria ang disregard lock para siliuhan ang lugar na ito. Gayunpaman, hindi siya sapat na makapangyarihan para maniktik sa mga pag-uusap namin sa Telfervo Holy Site. Nakakapanatag iyon. Lumingon si James at bahagyang yumuko kay Herodias. Pagbati, ginang Herodias. Ako ito, James Caden. Nang marinig ni Herodias ang pangalan, nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa pagkalito tungo sa pagtataka. Then, she grabbed James' shoulders in excitement. Ikaw. Ikaw si James Caden, the chosen one. Ngumiti si James at tumango. Bakit iba ang itsura mo ngayon? Nagtataka si Herodias, gayon din, bakit hindi ko masuri ang iyong paglilinang ngayon? Ngumisi si James. Napangiti si Yegor at nagpaliwanag, bagaman maaari mong gamitin ang 30 power, nakamit mo lang ang tuktok ng 9th tribulation ng consummation years 1 Dale rank. Kung masusuri mo pa ang cultivation ni James, madadaanan kaya niya ang disregard lock ng ganoon kadali at makikilala tayo ng hindi nahuhuli. Tungkol sa kanyang hitsura, tiyak na nakatanggap si James ng isa pang kapalaran na nagpapahintulot sa kanya na lumipat ng hindi natukoy ng Tai Chi. Bahagyang hinampes ni Herodias ang gitna ng palad niya sa noo at tumawa. Tama na yan. Si James ngayon ay mas sanay at makapangyarihan kaysa sa amin, ang kanyang mga nakatatanda. Niligtas ninyong dalawa ang buhay ko at binigyan ako ng isa pang pagkakataong lumaban. Pagkatapos, sinenyasan nila si James na sundan sila sa main hall. Umupo silang tatlo sa loob ng hall. Saglit na nagkatitigan, humagalpak ng tawa ang tatlo. Tandang-tanda pa rin nila ang huling pagkikita nila. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa kapangyarihan at paglilinang sa pagitan nila ay napakalaki ngayon. Gayunpaman, pareho pa rin ang nararamdaman nilang tatlo sa isa't isa. Sila ay mga kaibigan at kasama na maaaring mag-alay ng kanilang buhay para sa ibang tao sa isang tibok ng puso. Kagagaling ko lang sa Yin's Void. Mayroong ilang mga bagay na hindi ko alam. Halimbawa, paano nawala ang Celestial Sages at Sir Matanae?
At saka, nasaan si Truett? Tanong ni James. Nang marinig ang kanyang mga tanong, nagbuntong hininga sina Yegor at Herodias at tumahimik. Kahit kayong dalawa ay walang ideya kung nasaan sila. Tanong ni James. Marahil ito ay bahagi ng plano ni Tai Chi. Sumagot si Yegor, sinusubukan niyang maghanda sa pagbalik mo mula sa Yin's Void. Nagsalubong ang kilay ni James. Kaya, dinukot niya ang huling ilang Grand Patriarch ng Genesis World, kasama ang Celestial Sages. Sinusubukan niya silang kontrolin at tulungan silang makamit ang Zeklan rank para magamit niya ang mga ito para supilan ako. Tumango si Yegor. Dagdag pa ni Herodias, ang asawa mo ay malamang na isa rin sa mga target ng Tai Chi. Maaaring kailanganin ninyong makipaglaban sa isang grupo ng mga cultivator ng Zeklan rank sa lalong madaling panahon. Nag-isip si James. Pumunta ba ang aking asawa upang makita ka? Ngumiti ng malapad si Herodias. Siya ay sumagip ng sinubukan ng gobernador nang yang nabasagin ang 30 Grand Formation sa Skynet. Sa kabutihang palad, nagawa niyang itakwil ang gobernador ng yang sa pamamagitan ng pagpapakawala ng kanyang buong kapangyarihan. Pinadala rin ng asawa mo sina Noel, Winnie, at Maxine sa Forlet Land. Mabilis na tanong ni James, bumalik din ba siya sa Forlet Land? Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Yegor. Wala kaming ideya dahil hindi siya dumating pagkatapos. Bahagyang tumango si James. Paano si Truett? Siya ba ay patay o buhay? Itinaas ni Yegor ang kanyang palad at gumawa ng isang makulay at mahiwagang lampara. Habang lumulutang ang lampara patungo kay James, nakita niya ang mahinang apoy na kumikislap sa loob. Tila ba ang apoy ay maaaring mamatay anumang oras? Tumangala si James. Ibig sabihin, buhay pa si Truett. Si Yegor ay may time na tingin sa kanyang mukha. Hindi lang namin alam kung nasaan siya. Iwan mo na yan sa akin. Huminga ng malalim si James. Bago iyon, may mga regalo ako para sa iyo. Itinaas ni James ang dalawang palad. Sa isang iglap, isang enerhiyang nagniningning na may kulay abo, itim, at puting mga ilaw ang bumungad sa katawan ni James. Ang enerhiya ay tumagos sa mga dingding ng pangunahing bulwagan at naglakbay saan man sa loob ng Telhervo Holy Site. Ang lahat ng mga kayamanan at mahahalagang materyales na matatagpuan sa espasyong iyon, maging ang mga transcendent na banal na kasangkapan at mga kagamitang espiritu, ay dinala kay James ng enerhiya. Nagulat sina Yegor at Herodias habang pinagmamasdan nila ang lahat ng mga bagay na iyon na lumulutang sa paligid ni James. Hindi nila inaasahan na ang kapangyarihan ni James ay nakataas sa ganitong lawak. Dalawang malalaking orbs ng itim na liwanag ang nabuo sa hangin. Kumalat ang madilim na liwanag at napuno ang buong bulwagan. Halos sabay na napabuntong hininga sina Herodias at Yegor. Dalawang makintab na golden bodies ang lumitaw sa eksaktong mga lugar kung saan nauna ang dalawang black light orbs. Nanlaki ang mga mata ni Yegor. Iyan ay, pinigilan niya kayong bumuo ng golden body, at sa gayon ay hindi kayo makalipat sa Zeklan rank. Sa makatuwid, ginawa ko itong dalawang gininto ang katawan para sa iyo. Para sa isang sandali, sina Yegor at Herodias ay nawala ng salita. Tumitig sila sa mga golden bodies na sadyang idinisenyo para sa kanila. Bahagyang nanginig ang kanilang mga katawan. Sa antas ng paglilinang ng mag-asawa, kakaunti lamang ng mga kayamanan o mga bihirang bagay ang makakapagpukaw ng kanilang interes o makapagpapasigla sa kanila. Ang gininto ang katawan ay isa sa mga mahalagang kayamanan. Ito rin ang huling susi na kinailangan ni Herodias at Yegor para makapasok sa Zeklan rank. Iyon ang pinangarap ng lahat ng mga magsasaka ngunit maaaring hindi na magkaroon ng pagkakataong magkaroon nito. Gayunpaman, ang mga mata ni Yegor at Herodias ay nanlabo makalipas ang ilang sandali. Isang malalim na buntong hininga ang kanilang pinakawalan. Anong problema? Kumunot ang noo ni James. Ayaw mo bang makamit ang Zeklan rank? Siyempre ginagawa namin. Ngumiti ng pilit si Yegor. Gayunpaman, hinding-hindi natin magagawa iyon dahil sa karma at kapigatian na nakatali sa ating kapalaran. Walang kabuluhan kahit nabigyan mo kami ng gintong katawan. Muling bumantong hininga si Herodias. Wala kaming choice kundi tanggihan ang alok mo, James. Dapat mong ibigay ang mga gininto ang katawan sa ibang nangangailangan nito. Matapos pakinggan ang kanilang mga alalahanin,
Ngumiti si James ng husto. Dahil lang sa karma at tribulations, di ba? Kaya lang natin silang paalisan. Nang marinig ni Yegor at Herodias ang kanyang mga salita, itinaas ni Yegor at Herodias ang kanilang mga ulo at tinitigan si James ng may bilugan na mga mata. Kung nagtitiwala ka sa akin, umupo ka lang at maghintay ng kaunti. Tumayo si James. Tatanggalin ko ang karma at kapigatian para sa inyong dalawa. Sina Yegor at Herodias ay nagtagpo ng mga mata ng isa't isa. Pagkatapos, itinuwid nila ang kanilang mga likod at ipinikit ang kanilang mga mata. Ito ay tanda ng kanilang lubos na pananampalataya kay James. Ginawa ni James ang terrace astride step. Nilaibat niya ang mag-asawa ng 8 hakbang. Biglang, isang napakalaking halaga ng itim na enerhiya ang lumabas mula sa kanya at naglakbay palabas sa bawat gilid ng Telfervo Holy Site. Ang lahat ng mga buhay na nilalang sa loob ng Telfervo Holy Site ay tumigil sa paggalaw dahil ang espasyo ay ganap na nilalamon ng kadiliman. Samantala, napagmamasdan ni James ang maraming mga thread ng enerhiya na lumalabas sa katawan ni Yegor at Herodias. Kinagat niya ang kanyang mga labi. Ang terrace astride step ay maaaring maging lubhang kapaki-pakinabang sa ganitong kahulugan. Ngayon, oras na para gamitin ang Dawn Blaze form at Chaos Yin Yang Eyes. Gumawa si James ng maraming shadow clone sa pamamagitan ng paggamit ng Dawn Blaze form. Pagkatapos, siya at ang kanyang mga clone ay nag-activate ng Chaos Yin Yang Eyes at nagsimulang mag-scan sa mga thread ng enerhiya. Ginawa ni James ang Judgment Side at ang Nether Demonic Sword sa susunod na sandali. Nag-zoom siya sa hangin sa napakabilis na bilis. Sinimulan ni James na putulin ang karma ni Yegor at Herodias o mga kapigatian. Sinimulan ni James na putulin ang karma ni Yegor at Herodias o mga kapigatian na itinuring niyang matatanggal. Tila nasaktan ang mag-asawa nang putulin ni James ang mga thread ng enerhiya. Sa ilang mga punto, ang sakit ay hindi matiis na sina Yegor at Herodias ay nagsimulang sumigaw. Tanging ang mga lubhang makapangyarihang magsasaka lamang ang may kailangan upang alisin ang karma at kapigatian ng isang tao. Ang tao ay kailangang gumastos ng maraming enerhiya sa pagputol ng mga thread ng mabilis at tumpak. Makakaranas din sila ng matinding sakit sa panahon ng proseso. Tanging ang mga may hindi kapani-paniwalang pagtitiyaga ay maaaring magsagawa ng gawain. Ito ang halaga na dapat bayaran ng isa para sa pagbabago ng kapalaran ng ibang tao. Upang maging ligtas, pinagsama ni James ang naputol na karma at mga kapigatian sa mga grupo. Sa lalong madaling panahon, maraming malalaking bola ng enerhiya ang makikitang lumulutang sa itaas nilang tatlo. Sa ilang mga punto, tinawag ni James si Tao Tai para kainin niya ang mga bolang iyon ng enerhiya. Siya lamang ang maaaring gumamit ng nilalaman ng mga bola ng enerhiya na iyon. Hindi nabigo si Tao Tai. Pagkatapos lunukan ng mga bolang iyon ng enerhiya, nagsimulang kumikinang si Tao Tai na may maliwanag na ilaw. Lumilitaw na malapit na niyang makuha ang 9-star combat power. Kung gayon, ang mga bola ng enerhiya na ito ay kapaki-pakinabang sa iyo. Ipinadala ni James ang kanyang boses kay Tao Tai. Ang lahat ng mga karma at kapighatiang ito ay maaaring makaapekto ng malaki sa kapalaran ni Yegor at Herodias. Ang ilan sa mga ito ay maaaring alisin habang ang ilan ay dapat manatiling nakakabit. Si James ay maaaring hindi sinasadyang magdulot ng malubhang problema kung siya ay pabaya tungkol dito. Masyadong na-stress si James. Ilang sandali pa, ipinadala ni James ang kanyang boses kay Lysia. Mayroong halos 200 karma at kapigatian na lang ang natitira. Gayunpaman, ito rin ang pinakamahalagang sandali para sa prosesong ito. Ilagay ang mga ito sa isang parang panaginip na estado gamit ang Years 1 Genesis Bell. Kakailanganin ko ng oras para sa bahaging ito. 2/3. Sumagot si Lysia bilang pagkilala. Pagkatapos, pinalabas niya ang Years 1 Genesis Bell sa katawan ni James. Sa isang kisap mata, mabilis na dumami ang kampana upang makabuo ng 10,000 kampana. Nang mabuo na silang lahat, sabay-sabay na tumunog ang mga kampana sa itaas ni Yegor at Herodias. Isang mahiwagang enerhiya ang bumagsak sa mag-asawa, na nagpadala sa kanila sa isang parang panaginip na estado halos kaagad. Si Yegor at Herodias ay kapansin-pansing mas kalmado. Nagtrabaho ito. Tuwang-tuwang sinabi ni James,
subukan mong panatilihing ganoon sila hanggat maaari. Sa patuloy na pagtunog ng mga kampana, itinuon ni James ang kanyang atensyon sa pag-alis sa natitirang karma at kapigatian. Sa kanyang sorpresa, di nagtagal ay natuklasan ni James ang tatlong makapangyarihang mga paghihigpit na itinago bilang mga kapigatian na nauugnay kay Herodias. Pinigilan ng mga paghihigpit na iyon ang kapangyarihan ni Herodias. Hindi man lang niya mailabas ang hanggang 30% ng kanyang buong kapangyarihan. Gotcha! Itinaas ni James ang kanyang mga braso at ibinato ang dalawang espada sa tatlong paghihigpit na iyon. Sa isang malakas na kalabog, huminto ang mga espada ni James sa tabi ng mga paghihigpit. Walang scratch ang ginawa sa tatlong paghihigpit na iyon. Ramdam ni James na medyo namamanhid ang mga kamay niya dahil sa impact. Sila ay nababanat. Nagsalubong ang kilay ni James. Boses ni Yuko ang umalangaw sa kanyang isipan. Gamitin ang Hunlarn Sword. Maaari nitong putulin ang anumang bagay na umiiral sa mundo. Ginawa ni James ang Hunlarn Sword at pilit itong inihampas sa tatlong paghihigpit sa pagkakataong ito. Isang asol na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Boom! Ang tatlong mga paghihigpit ay pinutol. Kasabay nito, nagising si Herodias mula sa parang panaginip na kalagayan dahil sa matinding sakit. Isang napakalaking dami ng kulay abong enerhiya ang nagmula sa kanyang katawan. Si James ay pinalipad kaagad palabas ng bulwagan ng lakas na iyon. Ganyan kalakas ang Turtle Power. Bulalas ni James. Sa kabilang banda, dahan-daang iminulat ni Herodias ang kanyang mga mata. Ang karma at mga kapigatian na lumulutang sa paligid ay bumalik sa kanyang katawan. Nakikita ko. Nakuha ko na ngayon. Nanginginig ang boses ni Herodias. Kagawa lang ni Yeria. Hindi nakakagulat na hindi namin madaig ang kanyang Tai Chi power gamit ang Turtle Power. Matagal na niyang inilagay ang mga paghihigpit na ito sa atin. Tumingin siya sa direksyon ni James. Maraming salamat, James. Tinulungan mo akong lutisin ang isang isyu na hindi ko mahanap ang sagot para sa milyon-milyong Enterpok. Bigyan mo ako ng Amant, MS. Herodias. Sagot ni James, Mr. Si Igor ay malamang na nagdadala ng parehong mga paghihigpit tulad ng mayroon ka. Paalisan ko muna sila. Bahagyang tumango si Herodias at ipinikit ang kanyang mga mata. Pinagdikit niya ang mga palad niya at itinuon ang atensyon sa paghinga. Samantala, nag-teleport si James at muling lumitaw bago si Igor. Halos biglang bumukas ang mga mata ni Igor. Dalawang matingkad na kulay abong sinag ang bumaril mula sa kanyang mga mata. Kasabay nito, naglabas si Igor ng isang malakas na kulay abong enerhiya. Habang iniunat ni Igor ang kanyang mga braso, muling sumanib sa kanyang katawan ang kanyang karma at kapigatian. Matapos ang isang maikling paghinto, ibinalik ni Igor ang kanyang ulo at humagalpak ng tawa. Nabaliw ka na ba, Igor? Tiningnan siya ni Herodias na may pagkasuklam. Sa wakas ay tumigil sa pagtawa si Igor. Tuwang-tuwa siyang tumingin kay James. Di ba sabi ko na James will always bring you as the greatest luck and surprises? Sinabi ko na sa iyo, Herodias. Natigilan si Herodias sa kanyang biglaang panunuya. Pagkatapos, binaling niya ang tingin kay James. Alam na niya na si James ang maswerteng bituin nila sa unang pagkakataon na nakita niya ito. Hindi niya kailangan na sabihin iyon ni Igor sa kanya. Dahil naalis na nila ang hindi gustong karma at mga kapigatian, itinaas ni James ang kanyang kamay at ipinatawag ang Years 1 Genesis Bell pabalik sa kanyang katawan. Nang huminto ang pagtunog ng kampana, nawala ang madilim na liwanag sa kanilang paligid makalipas ang ilang segundo. Sina Igor at Herodias ay nagtaas ng kamay. Isang malakas na daloy ng Turtle Power ang umikot sa itaas ng kanilang mga palad habang sinusubukan nilang suriin ang kanilang kapangyarihan. Nasa Cloud9 ang mag-asawa. Ngayon, matutulungan kitang makiisa sa Golden Bodies. Pinaalalahanan sila ni James tungkol sa susunod na hakbang. Sina Herodias at Igor ay tumangala at ngumiti kay James na may pasasalamat. Magsimula tayo kay Mr. Igor. Nagpatuloy si James, nasa akin pa rin ang iyong Great Genesis Pearl. Igor. Nagpatuloy si James, nasa akin pa rin ang iyong Great Genesis Pearl. Naaalala mo pa ba ang tungkol doon? Napangiti si Igor. Itago mo na lang.
Bago pa siya makatapos, isang kumikinang na perlas ang lumitaw sa harap ng dibdib ni James. Ang perlas ay tila nababalutan ng isang patong ng mahiwagang madilim na liwanag. Wow! Bulalas ni Yegor, lalo itong lumaki. Swerte ko! Samantala, ipinadala ni James ang kanyang mga kapangyarihan at ipinadala ang Great Genesis Pearl sa golden body na inilaan para kay Yegor. Pagkatapos, itinulak niya ang kanyang mga palad at itinaas ang katawan ni Yegor. Nang mailagay niya si Yegor sa tabi ng golden body, sinimulan ni James na pagsamahin ang dalawang katawan. Isang maliwanag na pulang ilaw ang nagmula nang ang mga katawan ay naging isa. Sabay-sabay na inihagis ni James ang apat na sinag ng Chaos Essence papunta sa golden body ni Yegor mula sa kanyang mga mata at sa gitna ng kanyang mga palad. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang gumalaw ang golden body. Habang iniunat nito ang mga braso, ang Chaos Essence ay umikot sa katawan nito at nagsulong ng pagbuo ng 8 extraordinary meridians, ang mga daluyan ng dugo, at iba't ibang organo. Sa oras na ang pulang ilaw ay lumabo at nawala, ang golden body ay nagpatibay ng lahat ng panlabas na katangian ni Yegor. Bumukas ang mga mata ni Yegor, at bumangon siya sa hangin. Isang napakalaking halaga ng chrome at matuwid na aura ang lumabas mula sa kanyang bagong ultimate golden body. Napabuntong hininga si Herodias. Wow! Nilaktawan niya ang unang Zyklon rank at pumasok sa second Zyklon rank. Nagsimulang umihip ang hangin nang itinaas ni Yegor ang kanyang mga palad. Ang isang napakalaking halaga ng Turtle Power ay mabilis na dumaloy patungo kay Yegor habang hinihigop niya ang mga ito sa kanyang katawan. Ang katawan ni Yegor ay nagningning ng magandang gininto ang liwanag 6 na beses makalipas ang ilang sandali. Lalong tumindi ang kanyang chrome. Maging si James ay nakaramdam ng pananakot sa dami ng chrome. Ang ikawalong Zyklon rank. Huminga ng malalim si James. Mr. Yegor, kailangan mong sugpuin ang iyong chrome. Napakalakas nito na baka mapatay si MS. Agad niyang pinigilan ang kanyang chrome at ibinagsak ang sarili sa lupa. Binigyan siya ni Herodias ng isang malakas na sipa pagkatayo niya. Gayunpaman, pinalipad siya pabalik ng may malakas na kalabog. Yegor! Bubugbugin na kita ng tuluyan. Tumingin si James sa lasing na si Yegor at nagbitiw na sinabi, lalabas siya kahit 2 entrepok pagkatapos uminom niyan. Magiging huli na ang lahat para sa anumang bagay. Iyon ang Chaos Absinthe, tama ba? Tanong ni Herodias. Nagtaas ng kilay si James. Alam mo rin ang tungkol sa alak, MS. Herodias. Dati si T ay may ilang malalapit na kaibigan mula sa Ying World. Marahang napabuntong hininga si Herodias. Nakatanggap ako ng ilang dose-dosenang mga crock na ito na puno ng Chaos Absinthe mula sa kanila. Ibinaling niya ang tingin kay Yegor. Nag-aalala ako na ang taong ito ay gagawa ng kalokohan kung alam niya ang tungkol sa Chaos Absinthe. So, I hid them from him all this time. Gayunpaman, nagawa niyang gumawa ng katangahan sa kanyang sarili. Kumislap ang mga mata ni James. MS. Herodias, maaari mo bang ibigay ang mga ito sa akin? Medyo nagulat si Herodias. Ang Chaos Essence na ginamit mo upang pagsamahin kami sa aming golden body ay nagmula sa Chaos Absinthe. Tama. Mariing tumanggo si James. Hindi ako nalalasing sa pag-inom ng alak. Marami pa akong natatanggap na benepisyo sa pag-inom sa kanila. Wala akong pakialam na ibigay sila sa iyo. Ibinaba ni Herodias ang kanyang tingin. Higit sa lahat, sigurado ka bang gusto mong isagawa ang plano na kasasabi mo lang sa akin? Higit sa lahat, sigurado ka bang gusto mong isagawa ang plano na kasasabi mo lang sa akin? Tumigil sandali si James. Tapos, tumawa siya ng malakas. Nagdududa ka na makokontrol ko ang Genesis World sa 2 entrepok lang. Tama ba ako, MS? Herodias. Mamam. Matapat na sumagot si Herodias, maaari kaming umakyat ni Yegor sa 33 langit at makipaglaban sa totoong Tai Chi para maging abala siya. Si Yeria ay maaaring isang Declan rank cultivator, ngunit hindi niya tayo kayang harapin ang mga fatal injuries. Gayunpaman, mayroon siyang 4 na clone.
Ang pinakamababang cultivation rank sa mga clone na iyon ay hindi bababa sa 7th Zeklan rank. Sa kabaligtaran, nakikita kong nasa 5th Zeklan rank ka lang. May malaking pagkakaiba sa kapangyarihan sa pagitan ng iba't ibang antas ng Zeklan rank. Isang misteryosong ngiti ang sumili sa mukha ni James. MS. Herodias, tinatakan ko na ang gobernador ng Yang at iniwan ko siya sa Ying World. Herodias, tinatakan ko na ang gobernador ng Yang at iniwan ko siya sa Ying World. Bakas sa mukha ni Herodias ang pagkalito. Natalo mo ang gobernador ng Yang. Hindi lang siya. Tinalo ko rin ang Yin Yang Tai Chi. Lumawak ang ngisi ni James. Ang kanyang mga salita ay nahuli kay Herodias na ganap na nawalan ng bantay. Hindi niya akalain na matatalo ni James ang isa sa mga clone ni Tai Chi. Nakalaban niya ang isang 7th Zeklan rank cultivator nang maabot lang niya ang 5th Zeklan rank, MS. Herodias, may iba ka pa bang tanong? Napangiti si James nang may kumpiyansa. Matigas na tumugon si Herodias, hindi. Kailan mo balak magsimula? Tinapik ni James ang kanyang daliri sa kanyang baba. Skynet ang una kong pinuntahan dahil gusto kong gantihan kayo ni Mr. Yegor para sa lahat ng iyong naunang tulong. Gayun din, nag-aalala ako tungkol sa mga isyo sa seguridad ng Skynet. Tinuro niya si Tao Tai. Dito ko siya ilalagay. Kasama ng tulong ni Zitlali at ng iba pang mga cultivator, lahat sila ay dapat na may pagtanggol ang Skynet mula sa mga pag-atake ng mga alipores ng Tai Chi. Kailangan din ng TI na dumaan sa Forlet Land at palakasin ang kanilang mga puwersa ng depensa. Saka ko lang masisimulan ang aking pagsakop sa Genesis World. Tumango si Herodias. Matalino na isagawa ang iyong mga plano ng maingat ng paisa-isa. Gayunpaman, dapat mong gawin ang iyong mga desisyon ng maingat. Ito lang ang pagkakataon mo para bigyan ng nakamamatay na strike si Tai Kia. Kung mabaygo ang plano at malantad ang iyong pagkakakilanlan, malamang na hindi mo na magtutuon ng Tai Chi sa pagpaparusa sa amin. Sa halip, susundan ka niya. Ngumiti ng pilit si James. Sa tingin mo, susunduan niya muna ang asawa ko o ako? Tumawa si Herodias. Dating mag-asawa. Kahit na tinulungan ng gobernador ng Yin ang Dark Heavenly Path na alisin ang lahat ng kanyang emosyon at pagnanasa, kayong dalawa pa rin ang dating pinakamahalagang tao sa isa't isa. Wala bang gagawin ng alinman sa inyo kung nagawang patayin ni Tai Chi ang ibang tao? Natahimik si James. Ang mga salita ni Herodias ay hindi masasagot. Siya ay matalino at insightful. Alam niyang handang isakripisyo ni na James at Thea ang kanilang mga sarili para tulungan ang ibang tao kung kinakailangan ng sitwasyon. Ito marahil ang dahilan kung bakit nabahala si Herodias tungkol sa plano ni Santiago. Napabuntong hininga si Herodias. James. Minsan, kailangan mong tingnan ang mas malaking larawan kung gusto mong makamit ang iyong layunin. Ang pagprotekta sa isang mahal sa buhay ay mahalaga. Gayunpaman, hindi mo dapat hayaang pigilan ka nitong gawin ang tama. Dapat mong malaman kung ang kasalukuyang Dark Heavenly Path o ang Yin Governor ay ang iyong asawa. Kung hindi mo muna lutasin ang isyong ito, hindi mo kakayanin ang ibang mga problema. Ang mga pahayag ni Herodias ay tumama. Iyon ang pinakamalaking dilema para kay James. Samantala, tumalikod si Herodias at pinasabog ang kanyang kapangyarihan sa wala pang malay na si Yegor. Pagkatapos ng isang malakas na boom, lumipad ang mga mata ni Yegor. Habang dahan-dahan siyang umupo, nakikita ng iba na nababalot ng itim na uling ang mukha ni Yegor. Para siyang kalalabas lang sa minahan ng karbon. Bumangon ka. Oras na para magtrabaho. Purong inis ang suot ni Herodias. Bakit ka umiinom gayong magaan ka naman? Tumigil sandali si Yegor. Tapos, tumingin siya kay James. Sa kabilang banda, tinakpan ni Herodias ang kanyang mukha sa kahihiyan. Ibinaling ni James ang kanyang tingin kay Herodias. MS. Herodias, dadalhin ko ang Disregard Lock. Ikaw at si Mr. Makakapunta kaagad si Yegor sa 33rd Heaven. Bahagyang ngumiti si Herodias. Ikaw ay tunay na isang tusong maliit na sorrow. Ang mga tunog ng kulog ay nagmula sa mga masa ng gas. Makalipas ang ilang sandali, isang nakakabinging ingay ang umalangaw-ngaw. Sabay-sabay na namatay ang mga itim at puting ilaw na nagmula sa mga gas. Ang masa ng gas ay dahan-dahan ding nawala.
Naiwan si James na lumulutang sa lugar kung saan naroon ang masa ng gas. May hawak siyang isang makintab na lubad sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon, sina Herodias at Yegor ay bumaril sa hangin. Naririnig ni James ang kanilang excited na tawa habang patungo ang mag-asawa sa direksyon ng Zymergy. Sana mahawakan mo siya ng matagal, ungol ni James. Pagkatapos, nag-teleport siya at nawala sa lugar. Yegor, anong ginagawa mo? Ang lalaki ay nagtanong sa isang mabagsik na boses, ayon sa batas ng landas, dapat ay nakulong ka. Bakit? Kadira, sumabad si Yegor, ikaw at ako ay magkaibigan noon. Kaya, huwag mong sayangin ang oras ko sa kalokohan mo at tumabi ka na. Natahimik ang lalaki, si Kadira Trench. Nagsimula ang isa sa mga babae, Yegor at Herodias, ito ang Tai Chi Grand Temple, ang pinakasagradong lugar sa 33 langit. You are breaking the rules. Smack. Bago pa matapos ang babae ay sinampal siya ng malakas sa mukha ng palad na nabuo mula sa 30 power. Bumagsak siya sa sahig dahil sa lakas. Napatingin ang lahat sa direksyon ni Herodias. Nagunat si Herodias at nakipagkamay ng kaunti. Tapos, nilagay niya yung kamay niya sa likod niya. Ikaw, isang lingkod lamang, ay naglakas loob na maglabas ng mga tuntunin sa harap ko. Gusto ng babaeng nasa sahig na salakayin si Herodias. Gayunpaman, ang ibang babaeng magsasaka ay sumenya sa kanya na maging matyaga. Ang babaeng magsasaka ay nagsabi sa isang mapanuksong tono, Ilva, hindi mo ba nakikita? Anak siya ni Terta. Maaaring wala na si Terta at ang kanyang mga taga-sunod, ngunit hindi mawawala ang kanyang pride. Itinuro ni Herodias ang kanyang tingin sa babaeng magsasaka at tumawa ng mali siya. Zavria, sa tingin mo ba hindi kita papatayin dahil lang sa suporta ni Yeria? Napangisi si Zavria Denoy. Ang isang preso ng path na tulad mo ay hindi dapat nagbubuga ng kalokohan ng ganyan. If you have the guts. Boom! Tinusok ni Herodias ang tiyan ni Zavria sa pamamagitan ng paglulunsad ng bolt ng 30 power sa kanya. Sa isang iglap, mabilis na umikot ang mga itim at puting gas sa paligid ni Zavria. Ang Tai Chi power na nakapaloob sa kanyang katawan ay bumulwak sa mga butas na ginawa sa kanyang katawan. Histeryosong sigaw ni Zavria nang magsimulang mawala ng hugis ang kanyang katawan. Sa takot ni na Ilva Reyla at Kadira, bumagsak si Zavria sa sahig at nagkawatak-watak upang bumuo ng isang ulap ng madilim na mga gas. Pagkatapos, ang mga gas ay hinigop ni Herodias. Ngumisi si Yegor habang nakatingin sa gilid. Kasalanan niya kung bakit galit si Herodias. Magwala. Itinuro ni Herodias sina Yeva at Kadira. Natauhan sina Ilva at Kadira at nagmamadaling lumuhad sa sahig. Lady Herodias, alam naming gusto mong makita ang Tai Chi. Gayunpaman, wala siya sa third heaven sa ngayon. Tama, ginang Herodias. Kahit napatayin mo kami at pasukin ang Tai Chi Grand Temple, dadagdag lang ito sa iyong mga paghihirap. Bahagyang kumunat ang noo ni Yegor. Nasaan si Yeria? Nagpalitan ng tingin sina Yeva at Kadira. Pagkatapos, tahimik silang yumuko sa mag-asawa. Sagutin mo siya. Sigaw ni Herodias. Ang pagtitipon ng weight ara sa 49 na langit. Bulong ni Yegor. Tumingin siya kay Herodias. Bakit biglang magdaos ng pagtitipon ang weight ara path? Kinagat ni Herodias ang kanyang mga labi. No wonder naging swabe ang journey namin sa Zymergy. Hindi man lang kami nakasagasa kay Wesley. So, yon ang dahilan. Sinaman niya ng tingin ng nakaluhod na sina Yeva at Kadira. Wala akong pakialam kung nandito siya o wala. Maaari kang pumunta at ipaalam sa kanya ngayon, o maghintay hanggang sa bumalik siya at magreklamo sa kanya. Maghihintay kami ng asawa ko dito.